Good day everyone, I'm Tim Segura from Honda Cars Manila Bay, and today gagawa tayo ng full in-depth review nitong ating much awaited na all-new 2024 Honda CR-V. So huwag na natin patagalin, let's go! What's in front of you is our 2024 Honda CR-V 1.5 VX Turbo CVT all-wheel drive. Ito yung mid variant ng CR-V natin. And yung SRP pala nito is 2,280,000. And available tong CR-V na to in 5 different colors. Meron tayong Platinum White Pearl. So available siya sa tatlong variant natin. And may additional tayo na 20,000 pesos sa white. Then meron din tayong Meteoroid Gray Metallic. And available pa rin siya sa all variants. Then Lunar Silver Metallic. And available lang yon dito sa SX variant and sa lower variant natin. Then, Ignite Red Metallic. Yung red, available lang siya sa RS variant natin or yung hybrid. Then ito, yung i-feature natin is yung pinakabagong kulay ng CR-V, which is Canyon River Blue Metallic. So, ayan siya. Meron pala siyang bago. Ayun, yung Honda Connect. So, yung Honda Connect guys is, yan yung isang app ni Honda na pwede mo siyang i-download sa phone mo. Basically, ang pwede mong gawin doon is matrack kung nasa yung sasakyan mo. Kahit nasa abroad ka, pwede mo siyang i-start via app, yung Honda Connect na app. And pwede mo siyang matrack, pero hindi siya real time ha. So, ayun. Kung nasan lang siya, halimbawa magsiset ka ng radius, halimbawa sa Metro Manila, nakaset yung radius mo. Pag lumabas siya na Metro Manila, magno-notify sa phone mo, or papasok ng Metro Manila, magno-notify siya sa phone mo. So, ayun. So, i-check pa natin siya. Asakin yung susi. Ito siya. So, guys, itong CR-V na to is may dalawa siyang key fob. Then, meron na rin siyang key card. So, ayan yung key card niya. So, equip na rin to ng remote engine start, tapos power tailgate. So, i-remote engine start natin siya. Kailangan lang is nakalock yung doors. Ayan. Then, hold mo lang tong button na to for 5 seconds. So, ayan. Nag-start na siya. Then, equip na rin pala to ng smart entry. So, kailangan lang lagay mo yung key fob sa bulsa mo. Ayan. Then, mag-unlock na siya. So, hawakan mo lang yung likod ng door handle. Ayan. Tapos, ang purpose nito is to lock the door. Ito, itong ridges na to. Ayan, nag-lock ulit siya. Then, after waiting a few seconds, yan, lagay mo lang yung kamay mo, then ito siya. Tapos, ito yung interior ng CR-V. Ayan, since galing nga tayo sa remote engine start, so bukas na yung aircon natin. Ayan siya. Pero hindi pa siya nagpa-function fully for safety. So, kailangan i-start mo siya. So, tapakan natin yung brake. Then, pindutin natin yan. Then, nag-a-adjust yung upuan ko guys. Kasi meron na tayong memory seat. Ayan siya. Tapos, buksan natin yung windows niya. All 4 windows is electrically powered and automatic up and down na siya lahat. So, isang pindot mo lang. Ayan. Then, adjust natin yung upuan masyadong nasa front. Then, buksan natin yung engine bay niya. Tapos, yung headlight natin. Meron tayong automatic headlight. Fog lights, then hazard. Tapos, check natin yung exterior niya. Ito guys yung engine ng ating CR-V. It is a 4-cylinder, double overhead cam, iVTEC with Earth Dreams technology. And yung transmission niya is CVT. And it produces 190 horsepower at 6,000 RPM and 240 Newton meters of torque at around 1,500 to 1,700 RPM. So, ayan siya. Then, wala na tayo nung stick dito, guys. Meron na siyang hydraulics doon sa gilid, magkabila. And sobrang gaan niya. Ayan. Sobrang gaan niya. So, sara natin. So, up front, guys, makikita nyo agad yung kanyang full LED headlight. Ayan yung low beam niya. Dito yung high beam. Tapos, ito rin yung daytime running light niya.
Pero as of now, naka-hazard tayo. So, sequential yung turn signals niya. Then, LED fog lights. Tapos, yung grill niya. Then, yung Honda logo niya is parang glass na siya. Ayan. Then, ito yung front nung bagong CR-V. Then, dito tayo sa side. Ayan. Dito sa side is meron tayong 18 inches na alloy wheels. And yung tire size niya is 235 by 60 R18 na naka Michelin tires. Tapos, ventilated discs with ABS. Tapos, sa likod is naka disc brake din tayo. Solid disc siya dito. So, ayan. Tapos, meron din bagong feature tong CR-V natin. Yung previous model is meron na siyang lane watch camera. Pero dito may dadagdag tayong 360 camera. So, ayan siya. Then, integrated na side turn signal lights. Tapos, chrome yung sa palibot ng windows niya. Then, may reflector tayo dito. Then, ito yung side profile ng CR-V. Tapos, punta naman tayo sa rear. Then, guys, ito yung LED taillight ng CR-V natin. So, ayan. Para siyang, spaceship. Ang ganda. So, ayan. Tapos, yung LED taillights, signal light, then yung reverse camera. Reverse light. Then, ito yung reverse camera natin. Tapos, ito, third brake lamp, shark fin type na antena. Tapos, wiper dito. Meron tayong mga defogger. Tapos, ayan. VTEC turbo, reflector dito, tapos naka-dual exhaust siya guys dito sa mid variant natin. Tapos all-wheel drive, real-time all-wheel drive siya. Yan siya, Honda logo, ayan. Tapos ito pala yung power tailgate niya. So ayan, pindutin mo lang. And may feature na siya na walk away auto door close. So pindutin mo lang to. Yan, pag activated na yan, nasa bulsa ko naman yung susi. Then pag lumayo ka sa kanya, kusa siyang magsasara. Ayan. So na-detect niya na lumayo ako, so nagsara na siya. Ayan. Tapos, ito, 57 liters na fuel capacity. So Euro 4 compliant siya. Then, yan, kahit yung regular lang, yung ipagas mo okay lang. Basta wag lang diesel. So, wala na tayong diesel. Lahat ng variant ng CR-V natin is gasoline na siya and hybrid. Yung top of the line. Yung RS. Then, dito tayo sa rear. Ayan. Sa rear natin is meron tayong wood trimmings dito. Ayan siya. Tapos, leather dito. Window controls. Chrome yung pangbukas ng door dito. Hindi, brushed aluminum pala siya. Sorry. Ayan, brushed aluminum. Tapos, ayan, leather seats na may stitching. Ayan, pasok tayo. So, dito sa likod is meron tayong center armrest with cup holder. Ayan siya. Tapos, dalawang aircon vent. Ayan siya. Tapos, dalawang Type-C na charging port. So, meaning, fast charger na rin siya. Tapos, pocket dito. And dito sa kabila. And isa sa feature na nagustuhan ko dito guys, nakakatuwa. Yung lights niya. So, itatap mo lang siya. Ayan, mag-on. Pati sa kabila, meron. Ayan. Pag off, ganun din. Itatap mo lang. Tapos, yung aircon vent natin, nasa side na siya. Magkabila yan. Dati kasi si CR-V nandito. Ngayon, nandito na siya. Tapos, ito yung fan speed natin. Then, ito yung third row seat niya. Ayan. So, dito tayo sa harap. So, pagbukas mo ng pinto is ganun din. Meron pa rin siyang wood trimmings dito. Tapos, brushed aluminum. Window controls natin. Window lock, door lock. And side mirror controls and power retractable siya. Ayan. Tapos, isa pa. Ayan, ito yung seat niya. Leather seat siya. Tapos, 8-way power adjustable siya. Ayan. Kasi ito with lumbar support. Ayan siya.
Tapos dito yung lumbar guys, dito siya. Ito yung ina-adjust nitong buttons na to. Tapos dito pa is meron tayong memory seat. Ayan o, 1 and 2. Ito yung pang set. Then dito sa left side is yung ayan, yung level nung headlight. Kung gusto mong mababa siya or mataas, ayan, dito yung leveling niya. Button for power tailgate and traction control. Tapos pasok tayo. Okay. Then sara natin yung window. Patay natin yung headlight. Pati yung hazard. So ito guys yung interior nung Honda CR-V. So dito muna tayo sa taas. Yung headliner natin is gray. Tapos may vanity mirror tayo with light. Sa kabila. Ganun din. Then may wood trimmings tayo dito. Glove box. Ayan. Then dito tayo sa steering wheel niya. Itong steering wheel niya guys is electronic power steering wheel. So sobrang lambot niya. And tilt and telescopic to. Ayan siya. Ayan. Ayan. Tapos dito sa left side is meron tayong tweeters dito. Aircon vent, yung open and close. Then, ito yung headlight controls natin. May auto on and off siya. Tapos fog lights. And yung lane watch. So, pag pinindot natin yung lane watch, lalabas siya doon. So, yung camera natin dun sa may side mirror is mag-activate siya for blind spot monitoring. So, pag pinindot ko ulit siya, ayan, mag-off siya. Then, dito, meron tayong radio controls. Ito yung volume up and down. Next track, previews, and hands-free telephone with voice command. Then ito yung pang-scroll doon sa display niya. So may gauge niya. Ayan. Pwede mo rin i-click tong pwede mo rin i-click tong pang-scroll na to. Then paddle shifter dito. Then dito sa right side is yung adaptive cruise control. So ito yung pang on and off. Ayan siya. Then set or resume. Pagka taas baba lang, yan yung pang set and pang resume. Then yung interval, kung gusto mo ng 4 cars, 2 cars, 3 cars away yung sinusundan mo. So ayan siya. Then ito naman yung lane watch. Lane keep assist. Ayan, on and off. Then pag naka-on yung cruise control, lalabas dyan yung CR-V din. So pag nag-press tayo ng brake, iilaw din siya. Pag nagbukas tayo ng headlight, iilaw siya. And signal light tayo. Ayan, may ilaw siya. So ayan guys, pag inactivate mo yung signal light sa right, kusang mag-engage yung lane watch camera niya. So pag tinanggal natin yung signal light, ayan, mawawala siya. So ito naman yung 10.2 inch na full digital display natin na instrument panel. So dito sa left side is yung ating tachometer. Ayan. Yung tachometer natin, speedometer. Tapos, ito yung sa lights kung naka-on and off siya. Tapos, yung gear natin, clock, outside temperature. Tapos ito yung total mileage. Ito yung warnings, so wala na tayong fuel. Tapos, handbrake natin, seatbelt, and nga yung fuel indicator natin, yung gas gauge. Tapos, ito yung speedometer din. Yan, digital siya. So, babalikan natin yan mamaya. Iisa-isahin natin yung function yan. Tapos, dito naman tayo sa 9-inch na Apple CarPlay and Android Auto Ready na head unit natin. So, guys, ano to ha? Wireless na to. So, dati kasi wired pa. Ngayon, wireless na. So, ayan. Check natin yung volume niya. So, ayan. Huwag muna tayo mag-connect. Ayan. Maganda naman yung sound niya. So, buong buo. Wala lang masyadong reception, kaya siguro ganun. Pero naramdaman ko yung sounds niya talaga. Tapos, dito sa gitna is meron tayong aircon vent na dalawa, hazard. Tapos, yung honeycomb pattern natin dito. So, ayan.
Tapos yung wood trimmings. Ito yung ating air condition controls natin na may digital display and illumination. So ito yung on and off. Ayan, naka dual zone na climate control siya. Tapos ito yung pang on and off sa rear. Ayan. Then ito, halimbawa, ayan, naka single zone. Ito kung gusto mo malamig dito sa left, tapos mainit dito sa right. Ayan siya. So ito yung rotary knobs natin. Then max cool. Ito yung temperature sa left side. Tapos different modes. Ayan. Tapos front defogger, rear defogger, AC off, AC on. Ayan. Tapos ito yung temperature sa right side. So pag pinindot mo siya, pwede siya mag-sync. So ayan, sabay na sila. Pagka pinindot mo, yan, hindi na sila sync. Tapos recycler. Then dito sa baba is USB for charging. Then ito for charging din, pero type C siya. Then 12 volts na power outlet. And 15 watts na wireless charging. Tapos ito storage pa dito. Tapos may illumination. Pwede mo siyang i-on and off. Ayan. Tapos ito yung icon button, hill descent control. Parang sa HRV meron ito. Tapos electronic na handbrake. Ayan, electronic parking brake. Tapos auto brake hold. Ito isa sa mga paborito kong function itong Honda to eh. Then yung shift knob natin is leather. Yung previous model nating CR-V is electronic gear selector siya. So ngayon, may shift knob na siya. Dati kasi wala, dipindot lang. So try natin siyang i-cambio sa reverse para makita natin yung camera niya. So ayan yung reverse camera. Tapos naka 360 camera na rin siya. Ito naman is for normal view. Then ito, wide. Then ayan yung 360. Then ito brightness lang to eh. So back. Ayun. So ayan siya guys. May 360 camera na rin siya. Tapos neutral, drive, sports. Ayan. Tapos meron tayong brushed aluminum dito sa side. Then wala na tayong piano block. Ito na lang. So ito na lang yung piano block niya. Hindi na siya ganun kalaki. Tapos, dalawang cup holder dito na merong lights. Ayan o, may illumination siya. Storage dito. Then, center armrest. Ang laki ng center armrest niya guys. O. Ayan. Tapos, ayan. Storage dito. Ito, pwede mo itong lipat dito. Tapos, ayan. Lalim. Ang lalim niya. Ay. Ayan. Tanggal na. So, ayan. Ayan. Parang sa Civic, may ilaw din pala siya doon sa gilid. Ayan. Tapos, balik tayo dito guys sa 10.2 inch na digital display niya. So, ito yung pang-control dito sa left side. So, ayun. Tapos dito sa right side, ito. So, i-check natin isa-isa. Ayan. So, ito sa left side muna is, ito yung mga pwede mong gawin. So, phone. Dito mo makikita yung radio natin, AM, FM, USB, Bluetooth, apps. Ito yung wireless Apple CarPlay and Android Auto. Customized display, kung ano lang yung gusto mong makita. Ayan. So, pwede mo silang tanggalin kung ayaw mo. Pero, mas maganda, andyan na sila. Then, dito naman sa right side, check natin. So, ayan. Isa-isahin natin. So, ito yung average fuel consumption natin. So, trip A, trip B siya. Then, yung average consumption natin, dyan mo rin makikita. Tapos, yung range, dyan din. Tapos, itong bar na to, real-time na fuel consumption natin. Tapos, baba natin. Ito yung average speed natin. Trip A, trip B din. Tapos, ito compass. Ayan yung driver attention level. So, sa previous model, meron na rin naman na tayo niyan. Ito yung real-time na all-wheel drive. So, habang tumatakbo ka, makikita mo dyan kung ano yung mga wheel na nagpa-function during that time. Yung real-time talaga. Tapos, ayan, ito yung warnings natin. Ayan, wala akong seatbelt. Ayan, yung maintenance, yung parang reminder yan eh. Tapos, safety support. Ayan, ito, yan, road departure mitigation, pwede mo siyang i-on and off.
parking sensor system, pwede mo na siyang i-on and off. Tapos yung collision mitigation braking system, ayan. Yung collision mitigation braking system is halimbawa naka-adaptive cruise control ka, or halimbawa lang hindi ka nakapag-brake, siya na yung magbe-brake para hindi ka mabangga or para ma-prevent na yung collision. So, back natin. Ayan, kung walang display, yung needle lang talaga ng speedometer. Tapos ito, brightness and instrument display settings. So ito, maganda rin to eh. Pwede mong baguhin yung display nitong instrument panel mo. So pag pinindot natin siya, ayan, gauge design. Then lagay natin siya sa bar. Kasi as of now naka-round siya eh. Lagay natin siya sa bar. Ayan, nagbago na. So andito na yung speed natin. Tapos sa gilid na rin yung RPM natin. Then balik natin siya sa round. Ayan. Back. So ayan. So balik tayo sa warning. So ayan guys, yan yung mga pwede mong gawin dito sa full digital display natin na instrument panel. So ayan. Ako personally, mas gusto ko dito siya nakalagay sa average consumption natin, or dito. Wala lang, nakakatuwa lang yan. Then dito naman tayo sa 9-inch na head unit niya. So isa-isayin natin. So home natin, turn back, volume control, next track preview, so navigation. Ayan, tagal niya mag-load ah. So ayan, exit. So ayan tayo. Then phone. So kailangan nating mag-connect sa Bluetooth dito para mapagana natin tong phone. And yung wireless Apple CarPlay and Android Auto natin. Tapos FM. Ayan. Bluetooth. Trip computer. Meron din yung average fuel consumption natin. Trip A, trip B, makita mo. Display mode. Ayan, brightness lang pala. Then back natin. Tapos home ulit. So, ayan. Smartphone connection. Ayan. So, magko-connect tayo ng device. Wag na. Then, general settings. So, ito medyo madami kasi ito eh. So, ayan. Camera, check na natin. Multi-view camera. Guidelines. So, may dynamic guidelines din siya. Then, back natin. Back pa. Dito tayo sa vehicle settings. So, dito sa vehicle settings, meron tayong tire pressure monitoring system. Ayan siya. Isa-set pa. Tapos, driver assist system setup. So, ang dami niya. Ito yung mga Honda sensing natin eh. Driver lane keep assist. Ayan. Basta, ito yung sa mga Honda sensing natin. Marami siya. Tapos, meter setup. Ayan. Trip A, trip B. Ayan. Yan lang naman siya. Tapos, ito, yung driver position setup. Ayan. So, meron nga siyang memory seat. Pwede mo naman siyang iset dun sa may pintuan. Keyless access setup. So, ayan. Then, lighting setup. So, meron tayo auto high beam, interior light dimming time, meron headlight auto off timer. Ayan. And back. Next page tayo. Window setup. Ayan. Tsaka door. Ayan. Auto door lock. Ayan. Meron tayo nyan. Walk away auto lock. Meron din. Pero pwede natin siyang i-on. Tapos, ayan. Then back tayo. Ito, power tailgate setup. So, ayan. Then, maintenance info. Ayan. So, ayan yung mga pwede mong gawin dito sa bago CR-V. Then, dun sa hybrid natin is meron tayong heads-up display dito. So, meron tayong speed dito. Then, meron tayong sunroof. Dito kasi wala. Tapos, ito yung lights natin. Ayan. Auto-dimming na rear view mirror. Tapos, ayan. So, ito ulit yung interior nung CR-V. Halos same na siya sa Civic. Ayan. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan niyo ang aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko about sa Honda. For more inquiries, test drive, unit viewing, and kung buying kayo ng any Honda unit,
i-message or call nyo lang ako sa number na naka-flash dyan sa screen. So yun lang po, stay safe and goodbye.